Isang TikToker na cancel dahil sa disrespectful na pagkain ng sardinas. Really, nigga? Ito na talaga. Kakainin ko na talaga siya. Ate! Iba na lang i-challenge nyo sa akin. Wag na tong sardinas kasi hindi ko talaga kaya. Hindi ko kaya. Sige, tatakpa ko ilong ko ha, para hindi ko na maamoy. 1, 2, 3, go. Tubig. Nainis ka rin ba while watching his video? Siya si Tito Mars, isang TikToker na unang sumikat sa pagbibigay ng kanyang honest review sa nauusong makeup challenges. Para sa akin, mukhang natanggal na si Lenny sa pagiging reyna ng makeup challenge ng Pilipinas. Dito nagsimulang magalit ang mga netizens kay Tito Mars dahil ang honest reviews niya raw ay panglalait, hindi constructive criticism. Taray ng pintasera, mukhang batong humihinga. Hindi ko alam kung may inis ba ako. At pag kino-compare siya sa ibang viral influencer, ganito ang kanyang reaksyon. Wala na, panis ka na kay Diwata, nasa Batang Quiapo na. Okay, like napanood ko, parang wala namang special. Like, alam niyo yun, very normal, sakto lang. Like, kahit nga ata ako o kaya yung batang nakasalubong ko kanina na 5 taong gulang, parang kayang-kayang gawin yun. Mukhang paborito niyang topic sa kanyang videos ang mga issue na nakakagalit. Dahil maski minimum wage earners na pagdiskitahan niya rin like this. Kung babae man ako, hindi ako makikipag-date sa lalaking minimum wage earner. Kasi alam ko sa sarili ko na I date to marry. At kung makikipag-date ako sa lalaking minimum wage earner, malamang sa malamang kulang yung kapasidad niya para makapag-provide ng pinansyal sa pamilya namin. So ang mangyayari, mapupwersa akong magtrabaho. Kasi nga yung kinikita niya, kulang para mabuhay ako at yung anak ko. Ayoko yung ganun. Ang galing mo sumagot. Ang lakas makasa. Dinagdag si Tito Mars ng bad comments dahil maraming nasaktan sa sinabi niya. O tapas din naman sa'yo, kagaya mo. Papa ko minimum wager pero nakapagtapos kami. That's why hindi ka ginawang babae. Ha? Kasi masyadong maarte. Sa sobrang inis ng mga tao online, ini-stitch na ang kanyang videos like this. Ano, Tito Mars? May bubuka ka pa ba o isasako na kita? From 1,000 views, umakyat ang views ni Tito Mars to millions. Mas nakuha niya ang inis ng netizens nang magsimula siyang mag-review ng Pinoy favorite food. Pero naging sukdulan ang food review niya nang subukan niya ang sardinas for the very first time. Walang tigil na bashing ang natanggap ni Tito Mars sa netizens. Kaartihan sa katawan, tanggalin, napakasarap niyan. Sinusumpa ko magiging mahirap ka at pagdadaanan mo ang lahat ng nararanasan ng ibang mahirap. Yung dinaanan niyang street while walking papuntang market, doong bumili siya ng tuyo sa last video niya, parang di naman siya nakatira sa isang exclusive subdivision. Para mag-inarte ng ganyan, respeto na lang po sa pagkain. Maging mga celebrities na inis kay Tito Mars, kagaya ni Pokwang na nag-post pa na video para pangaralan siya. Yung mga gumagawa dyan ng content na parang diring-diri sa sardinas, parang pinandirian mo na lang yung kung ano lang yung kaya ng kainin ng mga kababayan nating naghihirap na hindi naman nila gustong maging mahirap. Huwag ganun, te. Hindi lang yan, pati co-content creators niya, di rin natuwa sa kanya. You're a complete disgrace sa ginagawa mo, no? Pero bakit nga ba ginagawa ito ni Tito Mars? Sadya bang mahilig siyang manglait ng ibang tao? Sadya bang mapili siya sa pagkain? O lahat ng ito ay ginagawa niya para makakuha ng atensyon at makakuha ng views online? Dahil sa sobrang bashing, napilitang i-expose ni Tito Mars ang kanyang sarili. Marami nagtatanong sa akin kung bakit ganito daw yung ugali ko dito sa internet, sa social media. Kung bakit daw parang napakabalahura ko, napakabastos daw ng ugali ko, napaka-issue maker, napaka-cloud chaser, napaka-negative, napaka-toxic. Sa mga medyo matagal na sa akin nagpa-follow, alam nyo na hindi naman talaga ako ganito. Sinasabi ko pa minsan-minsan,
na ginagawa ko tong ganitong personality ko. Kasi kailangan ko mag-outstand. Kailangan kong, alam mo yun, kailangan kong maging unique sa mga creators sa paligid ko. At the end of the day, content creation, hindi naman namin to ginagawa para sa wala lang, di ba? Ginagawa namin to kasi gusto namin, alam mo yun, mapansin, gusto namin makilala, and of course, gusto namin kumita. Pop-lifers, ano ang opinion nyo sa issue ni Tito Mars? Sumusobra na nga ba ang kanyang pagpapapansin na nagiging disrespectful na para sa iba? Huli ko ba gigil mo? Tama bang intentionally galitan ng mga tao online for views and for money? Comment your opinions below. Follow poplife.ph because you can't miss out.